Nasa talk number 6 na tayo, mga kapatid. No? Natapos na natin ang session 5 and today ay last session natin. Ngayon pa lang, pwede na natin sabihin na mag-graduate na kami. No? Narinig niyo ba sa mga evangelist, no? Ang mga nagpipreach, sabi nila, merong 5 steps. Steps for salvation, the plan of salvation. No? Sabi nila, hear, believe, repent, declare, or proclaim, and be baptized. Na-take up na natin lahat yun, mga kapatid, no? Sa ating 6 na session. No? Sa mga session natin, 6 na session, here, narinig natin, no? Ang mensahe ng Panginoon. We believe, kasi tinanggap natin si Jesus bilang Mesiyas. No? At nagsisi rin tayo. No? At nananampalataya. And we declare that Jesus is Lord. And sa ano natin, sa talk number 2, no? Sinabi natin, live Christ and share Christ, no? Proclaiming. Kaya mamaya dagdagan pa yun. No? And be baptized. O, nabaptized na rin tayo. No? So mga kapatid, pag narinig niyo yung mga preacher nagsasabi na yan, sabi niyo, natapos na namin yan sa CLS. Graduate na kami dyan. Kung baga, quota na tayo dyan, boundary na tayo. No? Yan ang ating CLS. No? Tinanggap ng Mesiyas upang maging Panginoon at tagapagligtas natin. At tinawag tayo na maging saksi kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At sa lahat ng ginawa na ito ng Diyos ay tumugon tayo sa kanyang panawagan, ang pagsisisi at pananampalataya. At inihanda tayo para tanggapin ang kaloob ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At binigyan pa tayo ng kasangkapan, no? Para lumago tayo sa ating buhay espiritual. Binigyan tayo ng mga kasangkapan na magamit natin para sa paglago sa banal na Espiritu. So, sinabi ko kanina, no, mayroong declare, no, isa sa mga 5 steps in salvation. So, proclaiming, ito naman ang tatalakayin natin. Kasi ito yung pangunahing mission natin bilang missionary families of Christ, no? Bilang mapangaral at missionaryong pamayanan, no? Para manindigan lalo, no? Baka maintindihan natin lalo ang buhay at mission ng ating community, ang MFC. So mga kapatid, ibibigay ko na ngayon sa inyo ang ating speaker. So ang ating speaker ay Brother Ming. Kilala na niyo, nakikita niya. No? Ang sister wife o wife niya, si Sister Lilibet. Meron silang 2 anak at 3 apo. No? Update na itong ano natin, title card. Isa ay taga Vista Verde, Country Homes. Graduate siya ng CLS 1997 sa Country Homes Chapel rin. At siya ang ating unit servant sa Unit 3 sa ating chapter. So mga kapatid, without further ado, please welcome our speaker for tonight, Brother Ming Codoviche. Hello. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Okay na yung aking introduction. I-introduce ko sana, ipapakilala ko sana sa inyo yung aking wife. Kaya lang, nandoon siya sa kabilang room. Kasama siya sa mga prayer warriors natin. Kasi alam niyo naman mga kapatid, ang community natin is prayerful. Itong ating mga ginagawa, talagang kailangan nating ipagdasal, no? So, Brother August, mag-share ako ng screen. Nasa talk 6 na tayo, pang-6 at huling session ng ating CLS. So ngayon pa lang, katulad ni Brother Resty, kino-congratulate ko na rin kayo dahil
patuloy kayong nanatili at nakibahagi kahit kayo ay may mga busy na schedules. So, ayan. Dito naman sa aking panayam, itong talk 6 na to, medyo kakaiba dun sa 5 talk, no? Kasi ito naman, ipinapakilala ko sa inyo yung MFC or Missionary Families of Christ. At kasama dito sa talk natin, kung ano yung mga pinapaniwalaan ng MFC, kung ano yung mga pinahahalagahan na pundasyon ng MFC. Ganon din yung mga ginagawa natin dito para ma-familiarize kayo kung ano talaga yung mga gawain at misyon ng MFC. So, sa kalawang bahagi, ituturo din namin, ibibigay ko rin sa inyo kung paano tayo lalago, no? Paano tayo mababago paunti-unti dito sa ating community, no? At sa huli, dahil tayo magtatapos na sa ating CLS, magkakaroon tayo ng dedication o pagtatalaga. And pagkatapos, hayaan nyo na pagdasal namin kayo. Ganon tayo dito sa MFC. Nagdadasal sa bawat isa. So, pagdadasal namin kayo. So, una, papakita, ito yung official logo ng MFC, no? Missionary Families of Christ. Kung nakikita ninyo, ang larawan ni Jesus na inaakap ang buong pamilya at ginagabayan naman ng Espiritu Santo sa inyo nung kalapati, no? Ang MFC ay isang mapangaral at misyonaryong pamayanan o community na naninindigan para sa mga pamilyang binigyan ng lakas ng Espiritu Santo para baguhin ang mundo. Yan ang MFC. So, hindi po kasama yung pulang lines sa logo. Hindi ko lang maalis eh. Pero bago tayo patuloy sa talk 6, siguro medyo magkaroon tayo ng balik-tanaw, no? Ng konti sa 5 nakaraang talks. Kasi alam niyo naman, yan. Sabi nga ng iba sa pag-aaral, yung average memory retention kasi ng mga tao ay up to 72 hours lang eh, o 3 araw. Madalas nakakalimutan na. So mas maganda makapagbalik-tanaw tayo kahit na sandali lang, no? So una, yung talk 1 natin, Jesus the Messiah, nalaman natin na ang mundo na ginagalawan natin ay puno ng kasamaan, puno ng kadiliman, at kailangan natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas dahil hindi natin kaya si Satanas, no? Malakas yan. Kaya kailangan natin ng kakampi at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na mas malakas kaysa sa hari ng kadiliman, no? Hari ng kasamaan. So, at itong si Jesus ang tanging bukting na anak na sinugo ng Diyos Ama upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak o mailigtas, no? At si Jesus din ay kumakatok sa ating puso at nais niya na magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Kanya. Kaya hayaan natin na si Jesus ang maghari sa ating buhay. So yun ang talk 1. Ano? Ngayon yung talk 2 naman, call to witness.
ngayong nakilala na natin ang Panginoong Hesus at nagkaroon na tayo ng personal na ugnayan sa Kanya, kailangan naman nating isabuhay si Jesus at ang Kanyang mga turo, no? Yung Kanyang mga utos. Nalaman din natin sa talk na to na yung 10 utos ng Diyos doon sa Old Testament ay ginawa ni Jesus na dalawa lamang para mas simple. At ito ay una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at ng iyong buong pagkatao. At yung pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. So, pinakita sa atin kung sino yung tunay na kapwa natin sa kwento ng mabuting Samaritano. Kung natatandaan niyo yung kwento ng speaker natin, yung bang pare, yung Levita, at yung mabuting Samaritano. Makikita natin na ang ating pagmamahal may papakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Sinabi ni Jesus na anumang gawin nyo sa abakong mga kapatid ay ginawa ninyo sa akin. Kung bilang mga Kristiyano, maibabahagi natin si Jesus kung tunay na isinasabuhay natin siya. Then talk 3, repentance and faith. Kailangan nating pagsisihan at talikdan ng lubos ang ating mga kasalanan at hayaan natin ang Diyos na lumikha sa atin ang siyang umayos ng ating buhay. So dito sa talk naman na to, kung matatandaan nyo yung kwento naman ng speaker natin dito, yung nasirang sasakyan at si Henry Ford. Kasi Ford yung kanyang kotse. So, hindi ba? Hindi natin kayang baguhin o ayusin ang ating buhay kung di tayo dudulog sa Diyos na siyang naglalang sa atin. Siyang gumawa sa atin. So, siya nakakalam ng lahat sa atin. So, pagsikapan natin na mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Sapagat ang Diyos ay banal at matuwid. At kailangan din nating magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Yung ating pananalig sa ating Panginoong Hesus. Ang pagsisisi at pananampalataya o repentance and faith ay dapat na laging magkasama. Hindi pa pwede yung isa lang dito. Kailangan magkasama talaga siya. At itong pagsisisi at pananampalataya ang maglalapit sa atin, sa ating Diyos. At upang makamtan natin ang matuwid na buhay at ang kapayapaan at galak sa piling ng Diyos. So yan, repentance and faith. At dito naman sa talk 4, the gift of the Holy Spirit, dito naman lalo nating nakilala at tinanggap ang pangatlong persona ng Santissima Trinidad or Holy Trinity, ang banal na Espiritu. Kailangan buhay na buhay sa atin ang Espiritu Santo upang sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan ay maghari sa atin. So yung kapangyarihan na yan ng banal na Espiritu na nasa atin, ang nagbibigay sa atin ng lakas upang labanan ang kasalanan, ang tukso, ang masama. At upang matulungan din tayong sa ating pagsisikap na maging banal, na mabuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. The same Holy Spirit din kailangan natin para matutunan nating magmahal sa kapwa. Yan. Tinanggap na ninyo ang banal na Espiritu at tinanggap na ninyo ito itong talk 4 na to nung kayo ay ipinagdasal ng inyong mga facilitator. So mga kapatid, paniwalaan natin ito na nasa atin na talaga ang banal na Espiritu. Ang kinin natin, sabi nga sa Gospel,
kung tayong mga makasalanan ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa ating mga anak, lalo nang ibibigay ng Diyos Ama ang Espiritu Santo sa sino mang humingi nito. So yan, nasa atin na yan mga kapatid. Claim natin. And then, para naman tayo'y lumago sa Espiritu, dahil natanggap na natin siya, kailangan naman natin itong pagyamanin at palaguin. So dito naman sa talk na to, tinuro naman sa atin ang 5 mga pamamaraan o gamit upang tayo ay lumago sa Espiritu. At ano-ano mga ito? Unang-una dito yung panalangin. Pangalawa, yung pag-aaral o study. Pangatlo, yung service or paglilingkod. And then yung sacraments. And then yung fellowship o yung pakikisalamuha. Mahalaga mga kapatid na palagi tayong mapanalangin o prayerful sa ating Diyos. Kasi dito pa lang sa panalangin, kapag madalas tayo nananalangin, yung ibang mga pamamaraan upang lumago sa Espiritu ay mas madali na nating magagawa. No? Mas kayang-kaya na nating gawin yung pagsisilbi, yung pagbabasa ng Biblia, yung pagkikisalamuha. Sama-sama na yon. Mas madali yon basta tayo laging prayerful. So, dadako na tayo sa ating talk. Yung talk 6, no? Una, ang buhay at misyon ng MFC. Bibigay ko muna sa inyo yung maikling kasaysayan ng MFC. So, ang MFC ay nagsimula noong June 1981 na may 16 na mag-asawa at tinawag itong ligaya ng Panginoon. So kung June 1981, next month is MFC's 40th anniversary. So magse-celebrate tayo ng 40th anniversary ng MFC. Sigurado meron tayo niyan. Online nga lang yung celebration. At nung di nagtagal, ito ay tinawag na Couples for Christ. So ito na yung medyo more famous yung CFC o Couples for Christ. At ito ay mabilis na lumago at lumaganap sa iba't ibang panig ng mundo. So mahigit na 150 countries. Ito ay isang pandaigdigang komunidad o global community. In fact, sa Middle East nga, meron tayong mga MFC communities. At noong 2007, ito ay nahati at tinawag na CFC-FFL or Couples for Christ, Foundation for Family and Life. At nung 2 years ago, 2019, 2019, hanggang ngayon, ito ay tinawag na MFC o Missionary Families of Christ. Yung tunay nating pagkakakilanlan o true identity bilang mga misyonerong pamilya para kay Kristo. So, noong 1993, bukod sa Couples for Christ, ay itinatag din ang mga family ministries. Yung iba-ibang, para sa iba't ibang mga miyembro ng pamilya. So, ito yon. Meron tayong kids, MFC Kids. Ito yung mga 5 taon hanggang 12 taon. Ito yung youth, 13 to 21 years old. Ito yung mga singles. Ito yung mga 22 and above na wala pang asawa. And then yung MFC handmaids. Ito naman yung mga either balo or yung hiwalay sa asawa
or ng ibang bansa. Ganon din yung sa yung sa MFC servant. Ito naman yung mga lalaki naman ito na either balo, separated, or nasa ibang bansa o malayo ang asawa. So, ayan yung mga different ministries. At ang mga ito, mga kapatid, ay naglalayong magkaroon ng sarili nilang mga activities, teachings, information na naaangkop o akma sa kanilang edad, akma sa kanilang mga interests and areas of concern. So lahat ng mga miyembro ng pamilya ay maaaring makasama sa MFC community. Mas maganda kung makaka-join yung mga anak, mga miyembro ng pamilya. At ang MFC ay meron ding mga gawain para sa pandipunan or social dimension of the gospel. Tulad ng gawain ni Jesus nang siya ay nangaral noon. Ito yung mga gawain para sa mga mahihirap, gawain para sa katarungan at sa pagtatanggol ng buhay. Ang mga halimbawa dito ay yung meron tayong No One in Need, yung MFC, isang haligi ng MFC, at isa pa yung tinatawag na Restoration Village. At ngayon may pandemya, may mga pansamantalang community pantries din na ang MFC sa iba't ibang lugar na tumutulong para sa mga mahihirap na miyembro ng MFC. So, nagkakatulungan tayo dyan. So, what we are called to do? Sa ano naman tayo tinawag? Para maging malinaw ang ating direksyon, ang MFC ay nagbalangkas o nag-define ng sarili nitong vision o pananaw at mission. So yung pananaw, ang MFC ay may misyonerong pamilya at komunidad na naglalayong panibaguhin ang mukha ng mundo sa tulong ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kala mo, napakaliit. Pero maliit mang ambag ng bawat isa. Kung gagawin naman ng maraming pamilya ay maaaring nating mabago ang mundo. Yan. Hindi imposible. So sa mission naman, tayo ay patuloy na nagsisikap na maging banal. Nagnanais ng kaayusan sa pamamagitan ng mga gawain para sa mahihirap, para sa katarungan at para sa buhay. So tayo ay mga lingkod ng simbahan, nagnanais na panibaguhin ang bawat salin lahi hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, tuloy-tuloy po ang mga gawain dito sa MFC. Yan ang mission and vision. At meron din tayong tinatawag na mga pundasyon o pinahahalagahan or core values, no? So unang-una dito, tayo ay nakasentro kay Kristo. We are centered on Christ. Sa lahat ng ating iniisip, sinasabi, ginagawa, tayo ay tumitingin kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus ay modelo sa ating pagsunod or obedience sa Diyos Ama. Siya rin ang modelo sa ating katapatan sa tawag ng Diyos sa atin. Si Jesus pa rin ang modelo sa ating pagpapasakop sa kalooban ng Diyos Ama. Submission to the divine will of God the Father. Siya rin ang modelo natin. At dahil ang Diyos ay banal, siyempre tayo dapat magsikap na maging banal at makita sa atin ang mga bunga ng Espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi na ni Jesus, anuman ang hingin natin sa pangalan niya, gagawin niya para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kaya sa lahat ng bagay, palagi nating hinihingi ang gabay ng Panginoong Jesucristo. So kaya
tayo ay nakasentro lagi kay Kristo. Pangalawa, tayo, yung pinahahalagahan natin, tayo ay mga mapangaral at misyonero, mga mamamayan, no? Tagapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos sa lahat ng tao. Ito ang ating identity. Dito tayo nakikilala, mga misyonero. At ito ang ating pagkakakilanlan. Bawat isa sa atin ay dapat maging mga evangelizer. Tulad nyo, nakilala nyo nakarating kayo sa MFC dahil may nag-evangelize sa inyo. So, ganun din dapat tayo. Para tuloy-tuloy, mga kapatid, ang pagpapakilala sa ating Panginoon. Katulad nitong yung CLS na ginagawa natin, ito isang gawain ng pagiging evangelistic and missionary. At hindi lang sa mga tao na ating nakakasalamuha, kundi maging sa ang mga misyonero ay nakakarating sa ibang bansa. Sa katunayan, meron tayong mga full-time missionaries na pinapadala at nakakarating sa ibang mga bansa. So, tayo mapangaral at misyonero. Ayan. Tayo ay nakatutok sa pamilya. Focused on the family. Ang ating buhay at misyon ay batay sa malakas at matibay na pamilya kay Kristo. So, kinikilala natin ang kinabukasan ng salinlahi ay naipapasa sa pamamagitan ng pamilya. Diba? Narinig niyo yung English quote, no? The future of humanity passes by way of the family. So, talagang pinatatatag natin ang pamilya. At pinagtatanggol natin at pinalalakas ang Kristiyanong kasal. No? Bawat mag-asawa, pinalalaki natin ang ating mga anak bilang mga susunod na mamamayan ng Diyos. Binubuo natin yung pamilya natin bilang munting kaharian ng Diyos dito sa lupa. No? At sa ating pagtatanggol sa pamilya, tayo ay naninindigan din sa kasagraduhan at kahalagahan ng kultura ng buhay. We are pro-life. Yan. So, pang-apat na pinahahalagahan natin, bilang sambayanan or being community. Tayo ay nabibilang sa isang malaking pamilya ng MFC, pandaigdigang pamilya or global family. May iba't iba man tayong mga nationalities at kultura, pero nagkakaisa tayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Si Kristo ang nag-unite sa atin. At si Kristo ang nagbubuklod sa atin sa pag-ibig, sa pagkakaibigan, sa pagsusuportahan at sa paghihilom. Tayo ay may mga pananagutan sa isa't isa at nabubuhay sa katotohanan at pag-ibig dahil ang Diyos natin ay katotohanan at pag-ibig. So sa ngayon, nagkakaroon ang MFC ng cross-culture program kung saan yung iba't ibang MFC communities mula sa Europe ay nakikipag-meet online sa mga local counterparts dito sa atin. So last Sunday lang, nakipag-meet ang ating ka-in-touch chapter leaders kasama ng inyong lingkod sa mga taga-Norway. So na-meet namin yung mga kapatid natin dun sa Europe, particularly Norway. So ganun din ang ginagawa ng iba nating mga Philippine local chapters. Ongoing po ito para ma-meet naman natin yung mga nasa kabilang dulo ng daigdig. Ayan. Kasi tayo pinag-iisa ng Kristo bilang sambayanan. And then, meron tayo
pagkiling sa mga mahihirap. Yan, pinahahalagahan natin yan. Living a preferential option for the poor. Kinikilala natin ang misyon ni Jesus na nagdadala ng galak at saya sa mahihirap. Sabi nga ni Jesus, I have come to bring glad tidings to the poor. Maging spiritual man ito o material. So nakikisa tayo sa mga mahihirap, sa mga kapuspalad, sa pamamagitan ng ating pamumuhay ng simple o payak upang makapagbahagi tayo ng kung anumang meron tayo para sa katarungang panlipunan sa buong mundo. Hindi kailangan mayaman ka upang makapagbahagi sa iba. So ayan. Maganda mga kapatid yung nag-share tayo ng ating mga blessings. At pinahahalagahan din natin yung naglilingkod na pamumuno, no? O servant leadership. Tayo ay nabigyan ng pribilehyo o privilege upang magsilbi sa Diyos at sa tao sa loob at labas ng MFC. Tayo ay nagsisilbi na may puso at pag-iisip na tulad kay Kristo, na naparito di upang pagsilbihan kundi para magsilbi, no? Magsilbi na may kababaang loob, pagsasakripisyo at pagpapasailalim sa ating mabuting pastor. Kung kanino tayo ay nagsusulit na pagdating ng panahon, pag-oras na natin. Sabi nga ni Jesus, ang sino mang maghangad na maging dakila ay maging alipin ng lahat. Yan. Siya nga pala, yung picture na yan, nakikita niyong picture ay si Brother Frank Padilla, ang ating servant general. By his title, servant, mapaglingkod. So, tayo man, lahat, kailangan naglilingkod. At yung pampitong pinahahalagahan natin, yung naglilingkod sa simbahan. Tayo sa MFC ay bahagi ng simbahang Katolika. Tayo mga Katoliko. At tayo ay napapasailalim sa bishop at sa ating Santo Papa. Ang ating buhay, paghubog at paglilingkod ay naayon sa mga pinahahalagahang prinsipyo ng simbahang Katolika. Kaya handa tayo magsilbi sa ating parokya at sa ating diocese. Sa katunayan, sa ating pagsisilbi sa simbahan, noong 2011, ipinanganak ang LCSC or Live Christ, Share Christ bilang suporta ng MFC sa ating inang simbahan para sa tuloy-tuloy na evangelization ng mas maraming tao. So tuloy-tuloy ang mga Life in Christ seminars na ginagawa ng mga MFC communities dito sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa. So ayan, mga gawain ng evangelization. So ayan mga kapatid yung ating mga pinahahalagahan sa MFC. At syempre, tumitingin tayo kay Maria, ina ng simbahan, bilang ating inspirasyon at inihinga ng tulong para sa mga gawain ito. Punta naman tayo sa statement of philosophy or yung mga pinaniniwalaan, no, nating mga MFC. Ang MFC ay naninindigan sa mga pinaniniwalaang ito, yung nabibigay ko sa inyo, kung saan ito'y humuhubog ng mga Kristiyanong pag-uugali at asal. So,
ang mga programa na tinuturo ng MFC ay ayon sa mga mabuting relasyon ng mga pamilya. So una, ang kasal. Ang kasal ay di nabubuwag na institusyon na tinuro ni Jesus. Kaya hindi pwede sa atin ang divorce. Naniniwala tayo na ang Diyos ang nagtatag nito para sa pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. At ang kasal ay para sa pagpaparami at maayos na pagpapalaki ng mga anak. Kaya di rin pwede dito ang same-sex marriage. Kasi hindi mangyayari yung pagpaparami. Although hindi ko alam bakit dumadami yung mga LGBT. At para maging matibay ang pagsasama, dapat laging may love triangle. God, husband, and wife. Hindi yung love triangle na nasa isip nyo. Sabi nga ng Diyos sa Biblia, ang pinagbuklod ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. At hindi rin tayo sang-ayon sa mga live-in, mga kapatid. Dahil wala sa ilalim ng grasya ng Diyos ang mga nagli-live-in. Kaya kung halimbawa meron sa atin, sa inyo na hindi pa kasal, maaari nating ayusin upang kayo ay makasal sa simbahan. Pwede nating i-facilitate ito. And then nilikha ng Diyos ang lalaki at babae na may pantay na halaga at dignidad. Hindi pwede dito ang nang-aapi sa asawa o nambubugbog o nananakit. Naniniwala tayo na tinatag ng Diyos ang pamilya na ang lalaki ang head of the family or puno. Siya ang puno ng pamilya. At ang babae ay katuwang o helpmate. Hindi katulong ha. Mamaya, i-treat nyo na katulong. Katuwang. At sila ay nagko-complement sa isa't isa. Ibig sabihin, pinupuno ng isa ang kakulangan ng isa. So, kailangan lagi nagmamahalan at nagbibigayan sa isa't isa hanggang sa pagtanda. Pangatlong pinaniniwalaan, no? Hindi mapapalit ang karapatan at responsibilidad ng mga magulang sa pagbibigay ng edukasyon sa kanilang mga anak. Hindi pwede dito yung magulang na pabaya sa mga anak o irresponsable. Naniniwala tayo na ang mga anak ay kailangang pag-aralin at maging mga mabuting Kristiyano, mahubog na mga mabuting Kristiyano upang sila ay maging mga responsableng mamamayan ng lipunan. So di dapat anak ng anak kung hindi naman kayang bigyan ng maayos na edukasyon at pag-aaruga. And then, ang pamilya ay kabahagi ng pagganap at pagpapalaganap ng mabuting balita sa buhay at misyon ng simbahan. Kaya ang pamilya ay dapat mapanalangin, nga prayerful, at nagbabahagi ng salita ng Diyos, mapangaral. Tandaan niyo mga kapatid, ang nagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi gawain ng mga pari at taong simbahan lamang. Tayong lahat na Kristiyano ay inuutusan ng Panginoong Hesus na humayo at ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. So, yan, pinaniniwalaan natin talaga yan. And then, naniniwala pa rin tayo na makakamit ng Kristiyanong pamilya ang ganap na pagbabago kung si Jesus ang Panginoon ng tahanan. Yan. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu
na naghahari sa bawat miyembro ng pamilya. Kaya mahalaga na makasama sa MFC ang mga anak ninyo, ang lahat ng miyembro ng pamilya. Doon sa yung binanggit ko kanina mga ministries, no? Makikita sa kanilang pamumuhay, dapat bilang mga Kristiyano, ang mga kaloob ng Espiritu. Nabanggit na sa atin yung mga spiritual gifts. At para makikita ng iba si Kristo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yan. So mga kapatid, yan yung 5 mga pinaniniwalaan ng MFC na batay naman sa mga turo at gabay ni Jesus at ng ating simbahan. Paano naman sinusuportahan ang bawat isa dito sa ating MFC? O paano naman natin sinusuportahan ang pagbabago o transformation ng bawat isa dito sa MFC? So una, sa relasyong may pananagutan or committed relationship. Bawat isa, no? May responsibilidad tayo na hikayatin at suportahan ang bawat isa sa Kristiyanong buhay upang sama-samang lumago bilang mga Kristiyano. Bawat isa sa atin ay humuhugot ng lakas at inspirasyon sa kapwa natin kapatid. Sabi nga, no man is an island. No? Kapatiran ito. Kaya tinatawag natin ang isa't isa na brother or sister. Brad, sis, ganyan. So, nagsusuportahan tayo. Sa MFC, meron tayong tinatawag na tipan or covenant. Kung saan nakakapaloob dito ang 4 na pananagutan natin. No? Una, ako ay mamumuhay na tagasunod ni Kristo, mananalangin at magbabasa ng Biblia. So, magsisikap na maging banal at mabuting Kristiyano. Pangalawa, itatalaga ko ang sarili upang bumuo ng malakas na pamilya kay Kristo. So again, family, pinalalakas. No? Sa pamamagitan ng paglalaan ng panahon at lakas para sa tahanan at pamilya. At para ipamuhay at ipagtanggol ang kultura ng buhay. And then, ako'y nangangakong magiging aktibong miyembro ng MFC. Matapat na dadalo sa mga pagtitipon at makikibahagi sa mga gawain ng komunidad. Magbigay o maglaan ng oras at pananalapi para sa pagtataguyod ng misyon. Dadalo at sasailalim sa mga pagtuturo o pagsasanay at makikisalamuha ng may pagmamahal at paggalang sa mga kapatid natin dito sa MFC. At pang-apat, ako'y magiging saksi sa mundo ng pag-ibig ng Diyos. So spread love. Maglaan, pasiglang mag-evangelize at mag-mission. Mahalin at pagsilbihan ng ating parokya at mahalin at alagaan ang mahihirap. So pangalawa, sinusuportahan natin ang ating mga kapatid dito sa community sa pamamagitan ng household o isang maliit na grupo ng mag-asawa. Maliit lamang para more personal ang interaction o samahan. So, ano ba yung mga layunin o purpose ng household na to? Nagbabahaginan ng karanasan ng bawat member
ng mga praktikal na karunungan at karanasan sa Diyos. Nagtutulungan, malampasan ng bawat isa ang mga hadlang or obstacles para sa maayos na buhay Kristiyano. So nakakahugot tayo ng lakas at halimbawa mula sa kanilang mga karanasan. Madalas, naiibisan ang dinadala nating suliranin pag ito ay naibabahagi natin at nabibigyan ng payo at tulong ng ating mga kasama sa household. So nandiyan din yung pagtutulungan, pagtutulungan na minsan mas higit pa ang turingan at malasakitan ng isa't isa kaya sa mga tunay nating mga kapatid, yung mga biological brothers natin. Dito nabubuo rin ang malalim na pagkakaibigan at tunay na kapatiran na nagbibigay sigla at galak sa mga Kristiyano. Dito rin tayo humuhugot ng lakas at inspirasyon sa bawat isa para manatili tayo sa community. Iba yung iba nga halos ayaw na maghiwa-hiwalay kapag sila ay may prayer meeting. So, masaya at masigla ang every time na nagkikita-kita. So, ang isang household ay binubuo ng 4 hanggang 7 mga mag-asawa o individual, kasama na dito yung kanilang servant leader. At sa isang buwan, at least 2 regular household prayer meeting, habang ang 2 natitirang linggo ay nalalaan naman sa buwan ng pagtitipon ng buong chapter or chapter prayer assembly, at yung isa ay para sa general membership teaching. So yung household prayer meeting ay ginaganap sa tahanan ng bawat miyembro. Paikot ito or on rotation basis. Usually, base sa alphabetical order ng apelyido ng kanilang mga household members. So pero dahil sa pandemya nga, virtual muna tayo na nakikita-kita para protected din tayo. Bukod sa hindi pa pinapayagan ang mga gatherings. So ano-ano ang mga kahalagahan o importance ng household prayer meeting sa tahanan? Mga kapatid, ito ay nagiging maliit na simbahan at ng dalanginan at pagsamba o domestic church kung saan ang Diyos ay naroroon. Sabi nga ni Jesus, kung saan merong 2 o 3 o higit na nagtitipon sa aking pangalan, ako ay nasa gitna nila. At ang grasya ng Diyos, mga kapatid, ay nananatili sa mga tahanan kung saan naroroon ang presensya ng Diyos. So, isa pa, malalaman ng mga nakatira sa tahanan ang mga ginagawa ng household pag nagpe-prayer meeting. Kaya, madali silang ma-evangelize at mapapalapit sa Diyos. Kasama na rin ng mga kapitbahay na nakakakita o nakakarinig sa kanila. So, dahil ginaganap ang pananalangin sa bawat tahanan, naroroon ang Diyos kaya nagiging daluyan din ng grasya at mga biyaya. So, ano ba ang mga bahagi o sangkap ng household prayer meeting kapag kayo mag-household prayer meeting na? Una, pananalangin at pagsamba, no? Or prayer and worship. Ang household leader usually nangunguna o nag-lead. Dito, nagpupuri tayo sa Diyos at yung maawi tayo sa Panginoon. Nag-offer tayo ng mga praise and worship songs.
Ngayon, kung merong, halimbawa, marunong mag-gitara sa inyo, mas maganda kasi mas lively yung ating pagpupuri sa Panginoon. So, pagkatapos umawit, tayo ay nagdarasal na una yung pasasalamat sa Diyos sa lahat ng ating mga blessings na natatanggap sa araw-araw, sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos na ating nararanasan. So, bawat isa sa atin, binibigyan ng pagkakataon para magsalita paikot usually. Yung pabanggitin mo yung sarili mong panalangin. Walang required format naman to at hindi pagalingan magdasal. So banggitin mo sa Diyos kung ano nasa puso mo. Usually nakatayo ang lahat habang nagdarasal. Pero dito sa picture na to, mas presko kasi sa labas ng bahay ginawa. Yan. Pero usually sa loob ng bahay yan. So pinararating din natin sa Diyos ang ating mga hinihingi sa Kanya. Yung ating mga personal prayer, requests, petitions, and concerns. So katulad ng itong ginagawa natin si LS, di ba nag-start din tayo sa prayer and worship. So ganun din mga kapatid dito sa household. Pangalawa, talakayan o group discussion. Pagkatapos ng panalangin at pagsamba, susunod naman ang talakayan o household group discussion o sharing. Usually, ang household leader ay may nakahandang topic na pag-uusapan ng buong household. Ang bawat isa ay nagbibigay ng kanilang karanasan o opinion ayon doon sa topic na pinag-uusapan. Usually, naghihiwalay ang mga boys sa mga girls. Katulad nito, magkakasama yung mga babae para makakabuelo sila sa kanilang mga pag-uusap. Lalo na kung ang topic dyan may mga topic kasi yung mga girl talk only. Hindi pwedeng iparinig sa mga lalaki o medyo mas sensitive para sa mga girls lang. At ganoon din sa ito naman yung discussion ng mga lalaki. Bawat isa ay binibigyan ng pagkakataon para magsalita tungkol sa topic. No, at isa rin itong pamamaraan para ma-develop tayo sa ating malayang pagpapahayag ng damdamin o niloloob o opinion. So hindi nyo kailangan mag-alala kasi wala naman ditong tama o mali. So magandang training ito sa atin. And then yung panghuling portion, masangkap, yung fellowship o bonding. Tawagin natin bonding. Ito yung huling bahagi kung saan ang host o may-ari ng bahay ay naglalabas ng konting merienda na pagsasaluhan. Mga kapatid, ang rule naman dito is 1 solid, 1 liquid. Para naman hindi mapabigat sa ibang mga members ng household. Pwede nga tayo mag-offer biscuit and water. Okay na yun kasi hindi naman yun actually ang pinunta natin dito no, sa prayer meeting. At dito rin sa fellowship na to, dito rin sila nagkakaroon ng bonding, kwentuhan, kung ano-ano pang mga pinag-uusapan bukod sa topic, no, upang ma-develop ang pagkakaibigan. Madalas nga, nagtatagal dito kasi sa masayang puntahan, halos ayaw na magsiuwi ng mga members. No? Masaya every time na nag-household mga kapatid. So, paano naman tayo ginugrupo, ano? So, lahat ng miyembro ay nakapaloob sa household. No, lahat tayo mula sa top, nakapaloob yan sa isang household. Yung household
yung unang household, ito ay binubuo ng mga bagong graduate ng CLS. So dito kayo mabibilang sa umpisa, mga bagong graduate ng CLS. At ito'y pamumunuan ng mag-asawang household servants. Ito ang entry point ng mga bagong members sa MFC. At yung unit naman, yung unit household, binubuo naman siya ng mga household servants, yung mga nag-handle sa inyo. Yan. And then so forth. Yung chapter naman, binubuo ng mga unit servants, yung mga nag-handle ng household. And so forth. So hanggang paakyat siya sa pinakamataas na level ng household. So itong mga household na ito, mga kapatid, dito tayo kumukuha ng ating pastoral formation and care. Dito tayo lumalago sa ating buhay Kristiyano, sa ating spiritual journey. Pero ulitin ko lang, mga kapatid, no, dahil nasa pandemya tayo, ang household prayer meetings, maging mga chapter prayer gathering, at iba pa mga activities ay ginaganap sa ngayon na virtual o via Zoom or Messenger muna. Pero later on siguro, pagkatapos ng pandemyang ito, maaari na tayo magkaroon ng personal o face-to-face na meeting. At yung mga kapatid nating mga nasa ibang lugar ay maaari na mag-join ng kanilang mga local MFC community. Pero meantime, dito muna tayo magkasama-sama sa virtual or via Zoom. Ngayon, yung ikatlong pamamaraan ng pagtuturo at pagsasanay for ongoing teaching and formation. Sa unang taon, bibigyan kayo ng covenant recollection, marriage enrichment retreat, at evangelization training. Marami kayong mapupulot na mga kaalaman at karunungan upang maging mabuti at matatag ng mga Kristiyano. Lalago talaga kayo, mga kapatid, dito. At ang lahat ng mga programa dito ay batay sa mga turo ng ating Panginoong Hesus at ng simbahan. Kaya hindi tayo mamamali, mga kapatid. Sa mga sumunod na taon, marami mga iba't ibang mga kurso at pagsasanay o training modules pa tayo ma-take up o madadaluhan. Mga katulong sa ating paglago. Kasama na din dito yung mga trainings para mag-handle ng iba't ibang services sa community. Sa ngayon, may mga regular online teachings na ginaganap weekly via YouTube o Facebook as part ng continuous learning nating mga MFC. And then, meron din tayong mga aklat at babasahin tungkol sa iba't ibang aspeto ng ating pananampalataya at yung mga gawain. Malaking maitutulong sa ating mga Katoliko. And then yung pangatlo ba ito? Pang-apat. Yung buwan ng pagtitipon ng chapter, buwan ng pagsasanay, yung tinatawag na general membership teaching. Ito naman yung chapter prayer assembly. Meron tayong mga next month, yan, celebration ng anibersaryo ng MFC. No? Meron din tayong pangmalakihan, yung mga evangelization rallies, leaders conferences, at meron din tayong mga social gatherings, no? Family day. Yan. So, kaya nga lang sa ngayon, puro virtual lang talaga ang ginagawa dahil sa pandemya.
Meron din tayong yung mga social gatherings natin, pwede yung mga individual birthday celebration. Meron din tayong mga Christmas party, organized occasions. Minsan may outing pa tayo, yung household. Masarap yung household na nag-outing. Kaya masaya ang nasa isang household. Nagkakaroon tayo ng nagiging matibay yung ating pagkakaibigan. So yun mga kapatid. So ano na ngayon? Matapos na mapagdaanan nyo yung pagsisisi o repentance at yung personal conversion at iba yung pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, ito'y umpisa lamang ng bago ninyong buhay, no? Kay Kristo. So hayaan ninyo na ang Panginoon na ipagpatuloy ang inyong pagbabago sa buhay. Magtiwala lang, nagmagalaw ang banal na Espiritu sa inyo. Paniwalaan nyo lang ito mga kapatid. At kapag isinama ninyo ang inyong panalangin, no? Panalangin na kayo'y nagnanais na lalong makilala ang Diyos, bibigay niya ito, sigurado mga kapatid. Kasi ito rin ang ninanais ng Diyos para sa inyo. Kaya mas madali na sa inyo ang mahalin at pagsilbihan ng ating Diyos. Ang ating mga kapatid sa community ay patuloy na nandiyan dyan, makakasama ninyo at susuporta sa inyo. Sasamahan kayo sa inyong spiritual journey. Kaya I'm sure magiging more exciting ito para sa inyo dahil ang Panginoon ang kasama natin. Ang Panginoon ang ating kasangga, ang Panginoon ang ating kakampi. So, mga kapatid, hayaan ninyong ma-experience ninyo individually and as a couple ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kapatid sa pananampalataya dito sa community. Exciting ito at masaya. So mga kapatid, dito na tatapos yung aking pagpapakilala sa inyo ng MFC at yung mga gawain, mga ginagawa natin sa MFC. So hayaan nyo naman na dumako tayo sa ating dedication, no? Dedication ceremony. So ganito gagawin natin. Pakiusap sa mga magtatapos, no? Iwaksi sa isip ang lahat na at isipin lamang ang Panginoon, no? Itaas ang inyong kanang kamay kapag at sumabay habang binabasa ng malakas ang tipan. Mamaya babasahin natin yung tipan para kayong nag-o-oath taking. At mamaya, ipagdadasal namin kayo, sabayan ninyo kami sa panalangin. Pero yung tahimik lang, the silence of your hearts. So, patutugtugin ng music ministry yung Lord, I give you my heart. Pakinggan natin, namnamin natin ang mga lyrics nito mga kapatid habang iniisip natin ang Panginoon lamang. Pagkatapos awitin ito, dadako na tayo dun sa babasahin natin yung tipan ng malakas. Pagkatapos, aawit tayo ng Spirit of the Living God para namang para implore natin ang presence ng banal na Espiritu bago kayo ipagdadasal. Bago namin kayo ipagdadasal. So, yun yung gagawin natin mga kapatid. So, ang music min, pwede na natin sigurong patugtugin yung ating unang awitin. Have your way in me.
So mga kapatid, sabayan niyo ako, no? Sabay-sabay nating babasahin ang tipan o covenant, no? Sa tulong at gabay ng Panginoon, mumuhay ako bilang alagad ni Kristo. Mananalangin at magbabasa ng Biblia araw-araw. Sumikap sa pagiging banal at lubos na Kristiyano. Itinatalaga ko ang aking sarili katatag ng isang matibay na pamilya kay Kristo. Lalaan ng panahon, magsisikap sa tahanan at pamilya. Ipapamuhay at ipapatanggol ang kultura ng buhay. Maninindigan ako magiging masugid na kasapi ng Missionary Families of Christ. Matapat na dadalo sa mga tulong at pakikilahok ng mga gawain. Bibigay ng panahon pananalapi at pagtataguyod ng ating misyon. Papasailalim ng lahat ng pagsasanay at mga pagtitipon ng komunidad. Nakikipag-ugnayan sa pagmamahal, katapatan at paggalang sa lahat ng kasapi ng pamilya ng MFC. Magiging saksi ako sa daigdig ng mahal ng Diyos. Masigasig na mga ngaral at taguyod ng misyon. Magmamahal at maglilingkod ko sa aking parokya. Magmamahal at kalinga sa mga kapuspalan. Mamahal Panginoong Hesukristo nawa sa pamamagitan ng ating Mariang Banal ay tulungan ako na maipamuhay para sa higit niyang katapangan at galingan ng aking mga kapatid. At mga kapatid, papanalangin namin kayo. Request ko lang na kung maaari, iyo po ang inyong mga ulo, ipikit ang mga mata at isipin ang Panginoon lamang. No? At ilagay ang inyong mga kamay na bukas palad sa inyong mga hita o pag kayo nakaupo at hingin sa Diyos ang mga pagpapala. So, mga kapatid, samahan niyo ako sa panalangin. Ipanalangin natin ating mga bagong kapatid. Sa ngalan ng Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo, Amang Diyos, minamahal na Diyos Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng aming mga bagong kapatid na ito, mga mag-asawa at mga individual na nais na mapalapit sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagtatapos nila ng aming Christian Life Seminar. At salamat, Lord, sa patuloy na paggalaw mo sa kanilang buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Nagpapasalamat din kami, Ama, sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan sa iyong presensya, Lord, sa oras na to. Naniniwala kami, Panginoon, na nandito ka sa amin. Lord, itinataas po namin sa inyo ang aming mga kapatid na ito, mga bago naming kapatid. Nanawa, Lord, Panginoon, ay samahan mo po sila sa kanilang spiritual journey, Panginoon. Na magmula ngayon, Panginoon, sila ay magiging mga sugid na tagasunod mo, Panginoon. Tulungan mo po sila sa kanilang pagsisikap na at pagpupunyagi na manalangin at magbasa ng Biblia. At sa kanilang pagsisikap, Lord, na maging banal
at kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gabayan mo ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga pamilya. Lord, tinataas din po namin sa inyo ang kanilang mga kabuhayan, ang mga source of livelihood nila, Panginoon, ang kanilang mga trabaho. Nawa ay pagpalain mo po ito, Panginoon, at pagyamanin. Tulungan mo po sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay at ilayo mo po kaming lahat sa mga nakakahawang sakit na COVID-19, Panginoon, at sa iba pang mga malulubhang sakit, Lord. Bigyan niyo po kami ng maayos na pangangatawan sa ng aming mga pamilya, Panginoon. Tinataas ko rin po sa inyo, Lord, na hindi lang ito, Panginoon, hindi dito nagtatapos, Panginoon, bagkus ito'y umpisa lamang, Panginoon, ng mahabang journey sa inyo, Lord. Nawa, Panginoon, itong aming mga bagong kapatid ay mapalapit sa inyo. Maranasan nila ang banal na espiritu na gumagalaw sa kanilang buhay, Panginoon. At mapalapit sila sa inyo sa ng kanilang mga pamilya. Dinadalangin din namin, Panginoon, na nawa maging mga daluyan din sila ng mga pagpapala at sila'y matutong magbahagi din, Panginoon, ng kanilang pagkakakilala sa inyo. Maisabuhay kayo at maibahagi din kayo sa iba. Katulad nitong mga gawain na ito, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, itinataas namin sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, kasama ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, never shall be, world without end. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. So mga kapatid, muli, congratulations and welcome to MFC. Yan. Yan. Mga Music Min, i-welcome natin ang ating mga kapatid. Tugtugan natin, kantahan natin ang Welcome to the Family. Dapat kinakamayan namin kayo isa-isa. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we go in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. We went to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we go in love, and may we always be to you what God never see, a family always there to be strong.
family, always there to be strong and to be we will learn to love each other more in each new day. Words of love be on our lips in everything we say. Lead us, Spirit, melt our hearts and teach us how to pray, that we might be family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we go. May we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Congratulations sa inyong lahat. Congrats! Congrats, brothers and sisters. Praise Welcome. Graduated. Oo. Okay. So, brothers and sisters, sa susunod na pagkikita, thank you. Welcome to the family. Picture